Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Dito naman po tayo sa ating midweek prayer meeting. Hiniling ko po na sa ating pagsisimula, tumayo po tayo at awitin natin, papurihan natin ang Panginoon. Awitin natin in moment like this. And shall we worship the Lord? Isigaw nga natin ang ating pag-ibig, ang ating pagmamahal, sabihin natin sa Diyos. In moment like this, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Tell it to the Lord. Singing, I love you, Lord, I love you. In moment like this, in moment like this, I sing out a song. I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing, I love you. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. And we will say that you are good, and all the miracles you've done us both us joy. For we are changed, and all the hope we have we place in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Let us personalize that song. And I will say that you are good, and all the miracles you've done has brought me joy. For I am changed, and all the hope I have I put in you right now. Father, I declare, Father, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. Father, I declare, Father, I declare that I love you. I declare my everlasting love for you. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, we declare our love to you, O God. Amin pong
binibigkas, amin pong idinideklara, amin pong isinisigaw, amin pong iniaawit ang aming dakilang pagmamahal sa inyo. Mahal na mahal ka po namin, dakilang Diyos, dakilang Ama. Panginoong Isus, mahal na mahal ka namin. Pinupuri at sinasamba ka namin. Dinadakila namin ang iyong pangalan. Kami po ay nandito sa loob ng bahay-sambahan na ito para papurihan ka, sambahin ka, dakilain ka, O Diyos. Nandito rin po kami para magkaisa po sa pananalangin. Para po, Panginoong Diyos, mamagitan sa inyo, O Diyos, at sa mga pangangailangan po ng bawat isa sa amin at ng iyong iglesia at ang iyong komunidad. Hiniling po namin na saliksikin mo po ang aming mga puso't isipan. Kung may nakikita ka pong bahid ng kasalanan, patawarin niyo po kami para wala pong magiging balakid sa kastugunan ng aming mga panalangin. Sa oras pong ito, gaya po ng aming inawit, we declare our love. We declare our everlasting love to you, Lord. Kami po ay nagdidepende lamang sa inyo, nagtitiwala sa inyo. Kaya, O Diyos, sa amin pong paghahanda sa aming pananalangin sa magitan ng pakikinig ng iyong mga salita, buksan mo po ang puso't isipan namin. Kasihan mong bawat isa sa amin. Buksan mo po ang mga pangunawa namin, O Diyos, at hayaan mo po ng iyong mga salita ay may tanim po sa kapito ng aming puso. Ito po ang mag-uudyok sa amin para lalo pang lumapit, magtiwala, at lumuhod sa inyo, O Diyos. Salamat po, kasihan mo po ang iyong lingkod. At ikaw po ang madakila, ikaw po ang maluwalhati sa gawain na ito. At maging ang mga kasama namin, Panginoon, na nakikisa po sa pamagitan ng live streaming, O Lord, sa online platform. As they join us, O God, let them feel your Holy Spirit and let them answer their prayer, O Lord. Let their prayer be answered, O God. Thank you very much, Lord. We entrust everything to you. Your worship in our midst, O God. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Makakaupo na po tayo. Open your Bible to the book of Acts chapter 6, verse 1 to 4. Mga gawa, kabanatang 6, talatang 1 hanggang 4. Ito ay mahaba-haba, pero hatiin natin. We will study it in series. So simulan po natin sa gawa, kabanatang 6. Mula po sa talatang 1 hanggang sa 4. Ganito po ang nakasulat. Nang panahong iyon, dumarami ang mga sumasampalataya at nagreklamo ang mga Helenista laban sa mga Hebreo. Sinabi nilang may mga babaeng balo sa pangkat nila ay napapabayaan sa pang-araw-araw na pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya't tinipon ng 12 ang buong kapulungan ng mga sumasampalataya at sinabi sa kanila, hindi namin dapat pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang mangasiwa sa pamamahagi ng ikabubuhay. Kaya mga kapatid, pumili kayo ng mga kasamahan ninyo ng 7 lalaking kilala sa pagiging mabuti, matatalino at puspos ng Espiritu Santo at ilalagay natin sila na sa tungkuling ito. At iuukol naman namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. Nais ko pong ulitin yung nasa verse 4 na yun po ang pinaka-key text natin. Sinabi po rito sa verse 4, maliwanag na sinabi niya rito sa verse 4. Okay, basahin ko po. Sinasabi niya rito. At iuukol namin ang buong panahon sa pananalangin at sa pangangaral ng salita. I want to speak with the topic. Ito po ang tutupikuhin natin ng series. Hindi po natin matatapos ngayon dahil medyo tutuloy po natin sa mga susunod na mga prayer meetings natin every Wednesday. The priority of praying together. Ang prioridad ng pananalangin na magkasama. Maganda po ang manalangin na mag-isa. At ito po ang dapat ginagawa ng bawat isa sa atin. Ngunit tingnan din natin na bigyang prioridad ang pagkakaisang pananalangin. Ang layunin ko po
sa topikong ito ay para po hikayatin ko kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos at sa pamamagitan po ng mga istorya ng paglago ng mga iglesia, ang kalamangan ng nagkakaisang panalangin para po hindi natin baliwalain at mabigyan natin ng pansin ang kahalagahan ng prayer meeting. Kasi po, kung nakikita natin, napakarami ng mga dumadalo kada linggo, ngunit pag prayer meeting ang pinag-uusapan, kakaunti po ang dumadalo. Kaya tingnan po natin ang kalamangan kung bakit the primacy of praying together. Paano ba kahalaga ang pananalangin nagkaisa? Pangalawa, na ang aking my aim and my prayer, ang aking pong ninanais at panalangin ay para makita ninyo, madetermine ninyo na humakbang ng isang hakbang para makiparticipate o makisama at magkaroon ng kompetensya sa pananalangin. Hindi lamang as an individual, ngunit with other believers. Nakasama ang bawat mananampalataya. Okay? At tayo po ay magkaisa, that our prayer meeting will be gathered together to give glory to the Lord. Okay? Kaya po, ibibigay natin itong isyong ito, ang topikong ito ay ating pag-usapan, ay makikita natin dito that corporate prayer is maganda pong kasama lagi ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi po magiging matagumpay ang pangangaral ng salita ng Diyos kung wala pong nagkakaisang panalangin. At ito po ang prioridad na dapat gawin ng isang lumalago at isang malusog na iglesia. Doon natin makikita na malusog ang isang iglesia kung nagkaroon po ng nagkakaisang pananalangin. Okay. Praying together is the vital key in opening God's presence and work among His people in unique ways. Gusto rin ko pong ipakita sa inyo na yung pananalangin nagkakaisa ay ito po yung importanteng susi para mabuksan ang pagkilos ng presensya ng Diyos at kung paano siya gumawa ng mga himala sa buhay ng kanyang mga anak. And para po ang bawat isa sa atin ay magkaroon po ng desire na talagang kunin po yung bawat pagkakataon na magkaisa sa pananalangin. Gusto ko po kayong kumbinsihin na ang Diyos po, God has sovereignly ordained the corporate prayers. Ang Diyos po ang talagang nagsagawa at talagang nagbigay ng utos at nag-uutos sa atin para gawin po ang tinatawag na corporate o nagkakaisang prayer. Siya po ang nagtatag ng corporate prayer sa isang iglesia. Ipinatayo niya ang kanyang iglesia and He ordained o itinalaga niya na magkaroon ng pagtatawag na nagkakaisang panalangin para po ang kanyang pagkilos sa isang iglesia ay talagang malaya at makikita natin ang kadakilaan nito. Kaya sa oras pong ito, gusto ko pong patunayan mula sa salita ng Panginoon at na ang pagsasama-sama ng ganito ay hindi po sayang at kundi malaki ang nagagawa hindi lang sa buhay mo as an individual bilang isang mananampalataya, ngunit sa gawain at sa iglesia ng Diyos. I want to give 5 proofs, 5 patutuo o ebidensya na ang pananalangin nagkakaisa ay talagang matibay o makapangyarihan o nakalalamang. Okay, tignan po natin. Una, tignan natin dito sa chapter 6 ng Acts, verse 1 to 4. Itong pag-aaralan natin. Praying together, the first one is, praying together was the priority for the apostle. Ano ang problema dito sa binasa natin? From verse 1 to 3, ito yung context niya. Ang problema, dumarami na ang mga mananampalataya.
Praise the Lord for that. Okay. Dumarami ang mga mananampalataya. At dito natin makikita na sila po ay, dahil dumaraming pananampalataya at nagkatipon-tipon sa isang lugar, nagbibigay sila, yung mga mayayaman, ibinibenta nila yung kanilang mga arian, at binibili ng pagkain at binibigay sa mga babaeng balo. At dahil dito nagkaroon, tingnan nyo nga naman, ang ayuda ay hindi lang ngayong pandemic, hindi lang. Dito sa Biblia, makikita natin, nagbibigay sila ng ikabubuhay. Ibig sabihin, ayuda. May ayuda na pala. Noon, di may ayuda na. Ngayon, pinag-aawayan yung ayuda. Sino nag-aaway-away? May hindi pagkakaunawaan. Yung pangkat ng mga Helenista at pangkat ng mga Hebreo, sabi ni Melissa, bakit mas maraming naibibigay? Napapabayaan kami. Samantalang sila hindi napapabayaan. So nagkakaroon na ng tinatawag na inggitan, di ba? Inggitan. O parang nandun na. Alam niyo na, ganito. Di ba? Ganito rin nangyayari sa mga ayuda. Di ba? Oo. Bakit siya mayroong pangalan? Ba't ako walang pangalan? Di ba? Ganon. So ganito pong nangyayari doon. At dahil nalaman ito ng mga alagad, ng mga 12, ng 12, sila po ay nakialam na. At makikita natin dito, sinabi nila, hindi mabuti. So mayroon tayong makikita rito na ang konteksto nito ay talagang nagre-revolve doon sa ministry. Okay? Yung ministry. Tungkol sa ministry. Kaya sabi nila, may mga dapat gawin. Yung 12 at may hindi dapat gawin. So makikita natin, sabi ng mga, doon sa verse 1 and 2, sabi niya, hindi mabuti na kami ang mga ngangasiwa sa ikabubuhay at mapabayaan namin ang pangangaral. So the work of the 12 is to preach. Okay. To preach. At ayaw nilang mapabayaan ito. Kaya sinabi, nagsuggest sila na pumili kayo ng 7 mga lalaki. So dito na yung appointment of 7 deacons. Di ba? Kasama na rito si Esteban. Okay. So makikita natin dito na pumili kayo. At sila, anong gagawin nila? Itong diakon ito, mga ngasiwa sa ikabubuhay. So, the Greek word of deacons, magkon tayo para marami tayong matututunan. Kaya yung hindi mga dolo ngayon, na-miss nila, di ba? Yung ibig sabihin ng diakono ay service. They're appointed to serve. So, ang pagiging diakono pala is servanthood. Brother Pablito, servanthood. Paglilingkod. Hindi para maging boss. Na para bang pag naging diakono ko na sa ibang mga organisasyon, para bang napakataas na ang katungkulan ng diakono. Pero ang diakono, ang ibig sabihin ay mga ngasiwa sa paglilingkod. Basing on this chapter 6 of Acts. So makikita natin na napakaginam po na kung susundan natin, hanggang dun sa verse 4 yung pinakamaganda. So, yun ang suggestion sa verse 3. Sa verse 4, tignan po natin. Okay. Sa verse 4, sinabi niya doon na, but we to the prayer. Naidagdag na. Doon sa verse 2, sabi niya, verse 1, yung sa panalangin, sa pangangaral. Pero dito, kami naman, basahin natin sa verse 4. Okay. Sa verse 2. Okay. Sa pamangkin sa verse 1. Sa verse 4, sabi niya rito, at iuukol naman namin ang buong panahon sa, ano sabi doon? Ano sinabi? Pananalangin. Dito natin makikita na binigyan ng prioridad ng mga alagad yung pananalangin. Di ba? Sabi kami, okay, itong 7 na-appoint dito, itong mga ito, sila nang bahala sa mamahagi ng kabubuhay. Pero kami, iuukol namin ang aming panahon sa pananalangin at, kasunod, pangangaral ng salita. So kung titignan natin, bigyan natin ng importansya, the word na iuukol namin ang panahon sa pananalangin. Dito natin makikita na ang mga apostol na ito sa Acts ay binigyan nila yung prioridad. Very important sa kanila ang pananalangin. Now, let us look.
throughout the book of Acts, sa aklat ng mga gawa, makikita natin na bawat pagtipon-tipon ng mga alagad, okay, bawat sila, kada nagkakatipon-tipon sila, the priority is praying. In chapter 1, verse 14, makikita natin, saan sila nagkakatipon-tipon? In the upper room of Jerusalem. Anong ginagawa nila doon? Hindi sila nagkukentuhan. Ang sinabi doon sa verse 1, 14 and 24, sila ay nagkaisang, okay, basahin natin, 1:14 ng Acts. Patunay na ang mga alagad ay talagang nananalangin. Okay, 1:14 in 24. Okay, 1:14. Lagi silang nagsasama-sama. Okay, sa verse 1, chapter 1, verse 1. Lagi silang nagsasama-sama sa pananalangin. Okay? Kasama ang mga babae at si Mariang ina ni Jesus. Gayon din ang mga kapatid ni Jesus. Verse 24. Sabi niya doon, at sila'y nanalangin. Panginoon, alam ninyo kung ano ang nasa puso ng lahat ng tao. Ipakilala ninyo sa amin kung sino sa dalawang ito ang inyong hinirang. Hindi lang yan. Sa verse chapter 2, nababasa natin. Sa verse chapter 2, verse 42, sila ay nagkaisang nanalangin ulit. Bawat pagtitipon-tipon nila, nananalangin sila. Okay, 2:42. Okay, basahin po natin sa verse 42. Nagkatipon-tipon yung mga alagad. Sa 42, sabi niya rito, nanatili sila sa itinuturo ng mga apostol, sa pagsama-sama bilang magkakapatid, at sa pagpipira-piraso ng tinapay at sa pananalangin. Okay. Hindi lang yan. Mababasa pa natin yan sa chapter 3, verse 1-4. Ito yung pangyayari kay Peter. Nang sila po ay pumunta. Saan po? Doon sa templong maganda. Para manalangin. Saan? Sa templo. At makikita natin sa 4:23-31. Okay. Okay, mababasa natin sa chapter 4, verse 23-31. Mababasa natin doon na sila'y nagkaisa para manalangin. Okay, 23-31. Dito yung panalangin para magkaroon ng katapangan. Sabi niya rito, nang mapalaya si Pedro at Juan, sila'y nagpunta ng makasama na binalita ang sinabi sa punong sacerdote at matanda sa bayan. Nang marito, marinig ito, sama-sama silang nanalangin sa Diyos. See? Itong mga apostles, before ng chapter 6, at dito sa chapter 6, makikita natin na nagkakaisa silang nanalangin. Hindi lamang yan, kahit sa mga susunod pang mga kabanata, makikita natin na itong mga alagad na ito, binigyan nila yung prioridad, yung pagsasama-samang nananalangin. And look, let us look what happened. Chapter 1, nagsama-sama silang nanalangin. Anong naging resulta nito? Hindi lang yung nakahirang sila ng kapalit ni Judas, na ipalit si Matias. Pero hindi lang yan. After chapter 1, doon sila sa Jerusalem, na nagkasama-samang nanalangin, nahintay nila yung pangako, dumating ang kapangyarihan ng Diyos. They were baptized with the Holy Spirit. Purihin pong Panginoon. Amen. Hindi lang yan. After nanalangin sila, anong naging resulta? Naligtas ang 3,000 sa preaching. Naligtas ang 5,000 sa preaching. Bakit? Because of the fruit of the unified or corporate prayers. Purihin po ang Panginoon. Amen. Tama yung sinabi that ang panalangin ng matuwid ay makapangyarihan. E paano kung maraming matuwid ang nananalangin? Yung isang matuwid, makapangyarihan ng kanyang pangalan ipag nagtipon-tipon corporately. Kaya makikita natin dito, as an example, at dito patuloy na dumarami na idadagdag dahil sa pananalangin ng mga apostol. Panalangin at nangangaral. Panalangin at pangangaral. Kaya hindi po nila ito pinapabayaan. Nanatili sila, sabi ng banal na kasulatan. And throughout the history of Acts, because of this unified prayer, ay makikita natin na naging maganda at dumami ang mananampalataya. We want that our church grow. The secret is prayer corporately.
Purihin po ang Panginoon. Amen? Corporate prayer. Kaya dapat po ito ay mailagay sana sa puso natin. Tutuloy po natin. Ito lang po yung una nating pag-aaral na unang proof that may primacy of corporate prayer o may kalamangan ang nagkakaisang panalangin. So, we must prioritize prayer meetings. Purihin po ang Panginoon. Maganda ang fellowship na nagkasama-sama kayong mga kababaihan o kalalakihan. Ngunit sa bawat pagsama-sama sana, hindi lang po kwentuhan. Pagkos pinakamahalaga sa bawat pagsasama-sama, gaya ng mga apostol, ay nagkakaisang pananalangin. That must be the trademark of every Christian fellowship. It must be devoted in prayer. Purihin pong Panginoon. Because this is the secret of the work of God's power. Para magtrabaho ang kapangyarihan ng Diyos ay nagkakaisang pananalangin ang kailangan. Tignan natin, sa Old Testament, marami po tayong example na nagkakaisang panalangin. And they obtained victories. The God of the Old Testament, the God of the New Testament, and our God today is still God, the same God. Amen. Who ordained corporate prayer. Pastor, kahit hindi na ako pumunta sa church, kasi pwede naman ako manalangin sa bahay. Mag-iisa lang ako sa inyo. Mas maganda yung nagkakatipon-tipon. Sabi ng Bible natin, they held together. Nagkakatipon-tipon sila sa pananalangin. Hindi sinabing nasa iba't ibang lugar sila at sabay-sabay nanalangin. Ang sinabi, nagkakatipon-tipon sila at nananalangin. At bawat pagtitipon nila, nagkakaisa sila sa pananalangin. And this is the importance and priority of prayer. Purihin po ang Panginoon. At nawa makita natin na ang kahalagahan nito. Next Wednesday, we will be studying the proof that praying together was modeled and practiced by Christ. So yung apostle munang tinignan natin, tignan din natin. Ito ba ay minodel, ipinaktis ng Panginoon? At makikita po natin sa next Sunday, next Wednesday, sa ating pong pagtitipon. 5 ito, kaya tapusin po natin. Una, the apostle prioritized praying together. Mga kapatid, ito yung missing link ng mga churches ngayon. Bakit napaka-dry ng mga churches? Bakit maraming mga nadi-discourage ng mga churches? Bakit maraming mga churches na imbes na lumago ay nababawasan ng miyembro dahil po nawala na yung nagkakaisang panalangin? Let us go back to the action in Acts. And the Acts in action is corporate prayer and then preaching the word. Purihin po ang Panginoon. Niling ko po na tayo pong lahat ay tumayo and as we go to our knees in prayer, and after that we will be closing with a prayer. Hallelujah. Glory to your name. Awitin natin yung awitin, no, kararag ka, ikararag ka. Oh, when you pray, will you pray for me? At yan nga ang ilingin mo sa katabi mo. Oh, when you pray, will you pray for me? Will you whisper my name in your prayer? No agkararag ka, ikararag na, ibagam nagan ko kararag mo. Mapantay man iti lugar nga pagkaragan tayo. And after that, we will go back for our prayer unified. Hallelujah.
Niling ko pong tayo pong lahat ay tumayo para po sa ating magkakaisang pananalangin sa mga prayer requests. Let us pray for our meeting tomorrow, pastors meeting ng distrito ng Pangasinan, na ang Panginoon ang kumilos in a mighty way. Yung pong protection ng Panginoon sa bawat pastor na dadalo na pupunta sa venue ng meeting. Pag-pray natin. And of course, na ang Panginoon ang magbigay ng katalinuhan sa bawat pastor para po sa mga pag-uusapan. Pag-pray din po natin ang ating nalalapit na, ang ating Sunday worship, all the participants. In our outreach, ito pong panalangin natin, itong mga outreach natin sa Sabado ng Panginoon ang kumilos in a mighty way, na bawat ipinapangaral natin na salita ng Diyos ay hindi po babalik sa Kanya na walang gagawin sa buhay ng mga taong nakikinig. Let us pray for the people in San Carlos, the people in Lucabsor. Let us pray that the Lord will move in a mighty way to their lives. Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Hallelujah. May mga prayer request kayo? Wisdom. Guidance and wisdom. Okay? Let us pray. Ano pa po? Let us pray for the guidance and wisdom of our sister, Sister Maan. Ano pa po? Wala na? Okay. Tayo po'y manalangin. I know that the family will be the one na tutugon sa ating panalangin. Okay? Let us pray. Panginoong Diyos, gaya po ng ginawa mo sa aklat ng mga gawa, sa pagkakaisang pananalangin ng iyong mga alagad, ikaw po ang gumawa ng himala. You work in a mighty way, in your very presence, O God. Build, Lord, your people. Kaya sa oras pong ito, amin pong inaasahan na yan din pong gagawin mo sa buhay ng bawat isa sa amin, sa aming iglesia, sa aming pamilya. Habang kami po ay nagkakaisang nananalangin, Lord, we pray for miracles. We pray for the greatness of your power, O God, to move in a mighty way. Yung kadakilaan, katapatan mo, kabutihan mo ang maranasan ng iyong iglesia, ng aming pamilya, ng aming lugar. Kaya Panginoon, sa oras pong ito, nagkakaisa po kami na dinudulog sa inyo ang mga gawain ng iyong iglesia. Tinataas po namin, O Diyos, ang meeting po bukas ng mga lingkod mo, kung saan kami po ay magkakaisa, Panginoong Diyos, para pag-usapan kung ano pong ikabubuti ng iyong gawain. Hinihiling po namin na kagabayan mo po ang iyong mga lingkod, that we will speak in accordance, O God, to your will and to your ways. At Panginoong Diyos, pangalagaan mo ang bawat isa mula po sa panggagalingang iglesia o lugar papunta po sa aming venue of meeting. We pray, O Lord, for the protection. We pray, O God, for the traveling mercy. And we pray as we gather together, we will experience your miracle. We will experience your power. At hayaan mo po, Panginoon, that there will be a unity and cooperation to happen for your work, O God, for your name to be glorified and for the expansion of your kingdom. Salamat po, Diyos. Tinataas din po namin, O Diyos, ang aming outreach. Oh, hallelujah. Alam po namin, ikaw po, O Diyos, ang kumikilos. Instrumento niyo po kami. Ipinapangaral namin ang iyong mga salita sa mga bata, sa mga kabataan, at sa mga matatanda, Panginoon Diyos. Sa lugar po ng San Carlos, Inirangan San Carlos at Lucabsor, Malasique. Malayo man po sa amin, Panginoon. But Lord, as we are preaching your word, opening, O God, expanding your kingdom, we pray that you will move in a mighty way. Na bawat salita, Panginoon, na nanggagaling sa iyong mga salita, O Diyos, na aming ipinapahayag, kumikilos po ang iyong banal na Espiritu sa bawat buhay na mga nakikinig, O Diyos, na mga nakinig, O Diyos. And we pray that you will
touch their heart, O God. And we pray na sa mga lugar na yan, Panginoong Diyos, ay may papatayo ang iyong iglesia kung saan po magkatipon-tipon ang lahat ng iyong mga anak at purihin at sambahin ka. We pray, O God, for the anointing, signs and wonder, O God, sa bawat isa sa amin na dumadako, na pumupunta roon. O pagbalik namin, O God, sa Saturday, we pray that you will move in a mighty way at anoint every servant that whom you will use. The teachers, O God, of children, and even us, as we preach your word to the adults and young people, ikaw po ang kumilos in a mighty way. Salamat po, Diyos. Salamat po sa iyong pagkilos. At inihiling po namin na ikaw po, O Diyos, ang mag-bless din sa outreach namin dito sa San Miguel. Ang outreach po namin sa sentro, sa Laod, Panginoong Diyos, at saka sa Amyanan. Panginoong Diyos, kumilos ka po. Ipinapahayag po namin ang iyong mga salita sa lugar na ito para mas marami pa po ang mga Kristiyano, ang mga taong tatanggap sa iyo at makakasama namin na magpuri at sumamba sa inyo sa iglesyang ito. Oh, thank you very much, O Lord. We pray for our Sunday service. We pray that you will move in a mighty way. Prepare the heart of your people. Prepare, O Lord, the message. And even, O God, the participants, O God, para po, Panginoon, kami pong lahat ay tatay ayon sa iyong kapangyarihan at bawat mananampalataya na dadalo, O Diyos, sa corporate worship, ay lalabas po na punong-puno po ng iyong pagpapala at lalangoy po kami sa iyong presensya. Salamat po, Diyos, salamat po. Itinataas din po namin, Panginoong aming kapatid, Sister Maan, Lord, we pray for wisdom. We pray for guidance. Gabayan mo po siya at ibigyan po siya ng katalinuhan, and let your will be done, Panginoon, ang siyang mangyari sa kanyang buhay. At makita niya po, Lord, that ikaw po ang gumagabay sa kanya, na bawat desisyon na kanyang gagawin, Panginoong Diyos, ay gagabayan mo, tutulungan mo po siya. Salamat po, O Diyos, na ikaw po magbibigay sa kanya the right way, the right path, Lord, para po sa kanyang mga desisyon. We entrust, O Lord, Sister Maan, into your hand, na ikaw na po ang gumabay, ikaw na po ang gumawa ng iyong mga himala sa kanyang buhay. Tugunin mo ang kanyang mga panalangin. Tinataas din po namin ang mga kapatid namin, Panginoon, na nasa iba't ibang dako, nasa iba't ibang lugar, outside ng aming lugar, Panginoong Diyos. We pray for your protection. We pray for your guidance. And we pray, O Lord, for your blessing. Their ins and outs from their house, O Lord, to their works, to their schools, ay Panginoon, tunay nga po na ikukover mo sila ng iyong kapangyarihan. And you will bless every work of their hands. Salamat po, Diyos. Salamat po. Tinataas namin ang barangay na ito. Panginoon, nalalapit na po ang pagpipili ng mga maglilingkod sa barangay na ito. O itinataas po namin ang barangay na ito. Na Panginoon, magkaroon po kami ng tahimik, mapayapa at maayos na eleksyon. Kaya tinataas namin na ikaw po ang kumilos sa barangay na ito. We pray, O Lord, ng katiwasayan, ng kaayusan, ng kasaganaan sa barangay na ito dahil ang iyong iglesia ay nakatayo rito, Lord. We pray that your work, your hands will work in a mighty way. We claim this barangay from north to south, from east to west, O God, that your name be glorified and your gospel will be preached, O Lord. Salamat po, Diyos. Manguna ka po sa barangay na ito. Tinatas din po namin ang pamilya ng bawat isa. You know, O God, the situation of our families. You know the problems. You know the needs. We entrust everything to you. Let your will be done, O God. At ikaw po, Diyos, ang magtuloy na magbuhos ng pagpapalo. Kaming nandito ngayon, O Diyos. Kaming nandito sa loob ng bahay-sambahan na ito, maging ang mga nasa online platform. We pray for your blessing. We pray, O God, that you will answer every prayer of our heart. And Lord, we will be embraced, O God, by your greatness, by your very presence, at maranasan namin ang katapatan, kabutihan at kadakilaan mo. Salamat po, salamat po. Panginoon Diyos, papahinga po kami ngayong gabing ito. Patuloy kang mangusap sa amin. Patuloy mong iparamdam sa amin, iparanas sa amin ang iyong kapangyarihan. We entrust everything to you in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless po. Magandang gabi. Panginoon, tayo ay
magbigay para sa Panginoon. Purihin ang Diyos, pasalamatan siya na may kagalakan sa puso. Hallelujah. Amen. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na magbigay ng aming mga handog bilang papuri at pagsamba sa inyo. Tanggapin mo po ang mga handog na ito bilang matabis na sa inyo sa iyong banal na harapan, and we continually claim your promises in your word that, Lord, as we give our offering, ikaw po magbabalik sa amin ng siksik, liglig at tumaapaw pa. And Lord, continually, Lord, bless each one of us at mga offering na ito. I-bless mo po paggagamit lamang ito para po sa ikalalago ng iyong gawain at Panginoong Diyos, ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Salamat po sa gabing ito. Thank you for the victories. And Lord, we give you all the glory, honor, and praises in Jesus' name. Amen and amen. God bless you. Thank you for joining.